Sa 12 Paris kasi, sa kanila talaga nagsimula yung matitinding gera sa Muntinlupa. Si Peralta, batay sa kwento, hindi mo pwedeng hindi paniwalaan. Dahil ang nagkikwento sa'yo, siyempre, yung mga nakasama niya, yung mga nakasaksi sa kanya, yung mga nakakita sa kanya, namutol ng international labanan yun, no? Manila Boy laban sa Bisaya. Namutok na yung mga empleyado sa tower, yung mga sniper. Kasi pag namutok yun, dapa na kayo. Pero si Baby Shane, no? Si Peralta, hindi siya dumapa. Alam mo, ginawa, pumunta sa flagpole, pinuha yung bandera yun sa katawan. Hindi siya sinalanta. 2 beses mo naulit yun, kay Amado naulit din yun. Ginawa rin ni Amado. Si Amado naman, ang ginawang matindi ni Amado, talagang pag nahawaan ka, hindi ka niya bibitawan hanggat hindi ka yung tira takbo lang, hindi. Kasi pag nakapitan ka, yung mga nagkwento sa akin ng mga nakakakita, yan, si Dabulag, si Alex, siya madalas makasaksi dahil nasa maximum siya. Nakarating ka sa baba, yan yung baka at sintensya mo, laki na. Ayaw ni Kamatis palaki ng sintensya mo. Hindi totoo yun na, kaya lumaki sintensya ko dahil inutusan ako. Pag sintensyado ka, maliit ang sintensya mo, sasabihin siya yun, ano, gusto mo ba bang lumaya? Hindi kita pipigilan, ganunin ka. Pero yun, ibig sabihin, pag nagsalita ng ganun yun, pinipigilan ka niya. Baligtad yun. Pag sinabing, hindi kita pipigilan, sige, gusto mo, baba ka ng matalas. Ganun yun. Pag baba ka ng matalas, pag ahon ng matalas, pahap ng matalas. Siyempre ko, kakabahan ka ngayon. Ginanon daw si Alex. Kaya naging anak-anakan niya ni Kamatis. Si Alex, mababa lang din na sintensya, kaya hindi nasalang sa mga tirahan yun. Ginanon siya Umi-eksena ka rito. Nakatikim siya ng sampal. Si Dillinger, nakatikim din siya ng sampal. Nagkakapi si Dillinger, natabig yung, niya, natapon. Ako, magaganon yung mga respeto mo yan. Huwag ka magsasalita ng laban sa kanya, no? Irespeto mo. Hanggat maaari, hindi ka pasensya. Sinampal siya. Bastos ka. Masang pasensya ka na, hindi ko alam na ano. Nung malaman ni Kamatis, nagalit si Kamatis kay Dillinger. Sabi ni Kamatis, yan mahigpit natin binabawal, nanakit ka ng kakosa natin. Mali na yan, diba? Siyempre, may iral dyan yung busi ako Pinagbawal na ni Kamatis yung ganun. Maski sa medium, yung mga magugulang na nandun, mga nakasama ko. Respeto ka, masuri, bumadisyan. Ani Esteban, ito batang Makati to. Nakasama ko sa Pasig. Ito, anong Mariano, galing din na Muntinlupa to. Kumpari ko naman to, galing din Muntinlupa. Ito, di mo ito pugot na ulo. Yung ulo ni Lucifer. Kung bakit ako nagpatato nito, ano nga no? Tangina, di mo kaya ang dami mo mapapatato, yan pa pinatato mo. Simple lang naman sasabihin ko Tayo nagluloko, pag nagloko ka, di mo ka. Si Lucifer, loko-loko Sabi niya, tapos mo katuwira mo, babaw Pinuso po, gano'n lang. Kasi karoon yan, Kristo. Buong mga Kristo. Yan, Nazareno. May panabayan ako. Pabilisan ng kung sino yung unang matatapos Nakalatag kami. Ito, kapirasa lang yung akin. Yung nagpatato ng Kristo, buong likod. Paligsahan yung mga mana nato Pagkatapos nun, nung lumaya ako, 1979, nakakalungkot din naman yung wala akong dinat ng bahay. Pag-aalaga lang din ako, naiado ko sa magulang ko Magiging pabigat ako. Hindi talaga ako mapirmis sa pamilya Paalis na naman ako. Sabi ng mga anak ko, saka punta tayo. Mga nag-aaral pa sila nun Ayun, dito lang, ganun. Pero nung matuklasan ng mga anak ko, kasi ayoko rin na mapadama sa mga anak ko na ito ako. Ang katuwiran ng mga anak ko, ano man sama mo, tatay ka pa rin namin, mahal ka namin. Unang-unang, hindi namin mararating yung ganitong buhay. Hindi namin mararating yung ganitong buhay. Maski ganyan ka, pinagmamalaki ka pa rin namin, di ba? Nakakataba ng puso, pag naririnig mo sa mga anak yun. Pero sabi ko sa mga anak ko, dalawa lang ang pwedeng pakalala ko sa iyo yung tama at saka mali. Kung nangyari sa akin yung ganitong buhay, huwag nyo nang gayahin. Kasi wala yung mapapala. Dalawa pwedeng puntahan, Pulungan at sa sementeryo. Mamimili lang kayo sa dalawa. Ako, tatay niyo, swerte, Hindi siya kinuha ng Ito. Ni Lucifer? Oo, dahil lahat ng mga kababata ako, lalaglag na. Pero tatay niyo, may buenas pandala. Nag-try ako. Nangarap Pero kung nagtakbo ko, talo ko. Pero sunod ang takbo, hindi mo, dyan tatawid ka ng matanda, nagtatawid ka ng bata, sino makakagawa rito niyan? Wala. Gago rito, magagawa ba yan? Pupurusin nyo rito. Samantalang ikaw, hindi mo iniisip na gano'n ka, di ba? Sabi, traffic, public servant, ang talaga, Servisyo, walang kapalit. Kumbaga, hindi mo hinihingi ng kapalit yun. Naging public servant kayo? Hindi ka pa nakaupo na, Nag-try tayo. Unang takbo, talo. Pangalawang takbo, nanalo. Dahil nga doon sa pagpapakita mo ng bidang tao, sa kapwa-tao. Sabi ko nga, hindi naman ako
Doon ko naman naramdaman yung pagrespeto ng tao sa iyo. Paano nakalusot yan? Wala naman pera yan eh. Totoo naman. Paano ba nanalo yan? Ano ba nag-isikreto? Ganun pa yung hindi man nanalo, masipag yan. Umulan, nasa kalye. Umaraw, nasa kalye. Kayo ba, kaya niyo bang gawin yung ginagawa niya? Hindi niyo kayang gawin yung ginagawa niya. Umuulan, nagtatraffic. Isang basa na yan. Punta kayo sa Guerrero, yung eskwelahan. Yung mga bata, natatawid. Akmang tatakbo, sinasalubong mo. O, pag tatakbo, tabi tayo na maayos. Lalagay mo sa tabi. Hawakan mo yan, tatabi mo. Pararatingin mo dun sa ano kung kailangan para makauwi siya. Kasi hindi naman sinusundo na ng magulang, no? Hindi na rin naman hinahatid. Tiwala sila sa'yo. Yung pagtitiwala, nandun. Doon ka nakita yung sarili ko na, ano, na malaki yung pagkakaiba nung nandun ka. Nasa isang side ka ng buhay. Malaki yung pagkakaiba. Tumutulong ka, natutulungan ka. Ang sabi ko nga, hindi ko kailangan ng kapalit. Sa mga jeep, pag nabutan ako ng mga jeep, ng mga driver, kaya nga sabi, paano ka nakakakuha ng ano mo, panggastos mo, pangkain mo, wala kang trabaho. Siyempre, maraming driver. Bibigyan ka ng 5 piso, tatapatan ka, bigyan ka 5 piso, 10 piso. Ilang jeep pa meron tumatakbo dyan. Hindi mo naman pwedeng hindi tanggapin. Voluntaryong tulong nila sa iyo. Tinutulungan ka nila. Tinutulungan mo sila. Kasi pag nasa kalsada ka, kumikita sila. Yung 2 oras na traffic, kaya mong gawing kalahating oras. Wala pang kalahati, napapatapos na. Kaya ang sukli naman din sa'yo, abutan ka ng mga driver, yun yung ginagamit kong pangkain ko araw-araw, yun yung buhay ko ngayon eh. Siyempre, hindi na lang driver. Tunayan, kahapon, medyo kahapon, iyak tumulo-paluha ako eh. May isang teacher, no? Bumili ng sangkis, bumili ng siopaw, hotdog, 7-Eleven. Sinaanan ako. Tay, hindi ka. Ma'am, bakit? Kilala ko siya teacher eh. Ano gusto mo? Siopaw, hotdog. Ma'am, pasensya na po. Akala ko nagbibiro siya. Oh, kunin mo to. Sige na po, ma'am. Baka yung mga anak mo. Hindi, kunin mo to. Magagalit ako pag hindi ko na. Mga ganyang biro, di ba? Ma'am, dahil kusa mong abot sa akin yan, tatanggapin ko. Ma'am, salamat po. Salamat na. Wala yung kuya, dahil pinakita mo yung husay mo sa serbisyo, pinakita mo yung totoong tao ka, tutuwa kami sa iyo. Yung buong teacher ng Guerrero, hindi lang kasi ako nakapag-usap eh. Dapat nung Pasko, dadalawin ka namin. Diyan ka lang pala natutulog, sabi sa akin. Doon sa... Doon sa may ano na yun, no? Ang lagi kong katuwiran, wala akong atraso sa tao. Wala akong tinapakan, wala akong inargabyado. Sa akin kasi iba na yung ano ko ngayon, yung moto ko eh, no? Pwede ka magalit ka lang. Pwede ka magmura. Pero isa lang yung lagi kong tinatandaan. Dahil marami na akong natikmang sakit eh. Ayoko na uling matikman. Kaya nga ako, minsan, palabiro ng tao eh. Hindi ako yung loko ko, yung gay. Tawanan mo, bakit mo ako tinatawanan? Oh my God. Hindi yan. Baka mamaya yung ginanyan mo, pinag-iisipan ka na. Hindi lahat ng panahon, nakaharap ka sa kanya. Tumatalikod ka, wala kang mata sa likod. Makikita mo siya. Maski sa bata, ayokong manakit, lalo na yung edad na bata, 15, 18, yung 15, pumapatay na yan. No? Nasabihan natin yan, no? Yung nakaraan, nagalit na ako eh. Meron sa amin yung nangihingi. Natutulog doon sa enluder, yung... Akalain mo bang pinato ng basura? Umiiyak yun, no? Bumangon ako. Bakit ano yun? Ang problema? Pinato ako ng basura. Umiiyak siya eh. Mga bata na yun. Possible eh. May bagong laya kasi na kinikilala nila ron eh, no? Ibang pangkat yun, no? Hindi siya kakosa namin. Mga bata. Kinausap ko yun. Ba't ninisisitan ka ng basura? Ba't binato nyo ng basura? Pati tayo sitwasyon. Umiga kayo, babatin nyo kayo ng basura. Yung tao, hindi man laban dahil takot. Pero baka masobrahan yan. Kayo niya, wala kayong laban dyan. Ikaw, sabi ko, hindi ka, tinawag ko. Ikaw yung puno-puno, ikaw yung ano rito. Huwag mo pa iiralin yung tatak mo rito, ha. Dito sa lugar na to, hindi tayo nagbabasusan, hindi tayo nagpaparami. Kung ano kami rito, wala yung dami namin, hanggang dyan lang yung dami namin. Kung magpaparami kayo rito, huwag mong gagawin yan. Lugar namin to. Binabadaan kita, sinasabihan kita. Ako, ayoko na yan, pero mali magparami ka. Baka sa bandang huli, kami na yung inaano nyo. Kami ng mga matatanda rito ang... Kalabahan. Wala na kami ilalaban eh. Pwedeng tirahin nyo kami nung nakatalikod eh. Ay, hindi. Tatay tawag sa akin yun ngayon. Sa pinapaunahan lang kita, ha? Tinawag sila ng bata. Yung mga sabit-sabit siya. Minsan, nangiisnat nga nung ano yun, cellphone. Minsan yung pang ulitin yan, ha? Ayun, nilolong kayo ng mga matatanda. Ako naging gagaw ko, pero hindi ako nanloko ng matanda. Hindi ako nang babastos. Marami nakakadam ng buhay ko dyan. Tanungin yung mga nandiyan pang matatanda. Yun ang babastos ako ng ano. Sa kabataan, lagi ko lang ipapaalala, no?
Sana kung nanonood kayo, no? Madalas kayong manood sa Tatong Kalye. Ang Tatong Kalye, nagpapahayag sila ng kabutihan, no? Ang lagi nilang sinasabi, ano yung mga naging buhay mo, yung mga nakaranasan mo. Pero isa lang pwedeng iparating doon sa mga kabataan, no? Na nagloloko-loko. Sana wag niyo nang marating yung mga inabot namin, no? Hindi naman din tayo nakakalimot, maski may tattoo akong ganito, no? Si Simba, laging sinasambit doon sa panalangin mo, yung mga nakasama mo sa buhay. Laging papaalala ko lang sa lahat ng mga kabataan na nagloloko, wag niyo na kaming pamarisan. Mahirap. Sabi nga, yung kaliwa, nasa ukay, pwedeng mamatay ka, pwedeng patay ka. Kasi dulo ko kayo. Laging paalala sa lahat ng kabataan, umiwas sa mga bagay na ikasasama nyo. Kung nag-aaral kayo, mag-aral na lang kayo. Pilitin nyo makatapos. Ang sarap ng buhay na may pinag-aralan. Ako, walang pinag-aralan. Ito, kung saan-saan nagsulok ng Manila, nakasuksok. Pero at least ay nakabawi kayo. Yun lang. Bagong buhay na kayo. Ako si Nog, tunay kong pangalan, OG. Kaya naman tayo naging kagawad, hindi naman tayo masama, no? Mabuting ehemplo sa mga nakakakilala at alam naman nila na nakakakilala sa akin. Hindi ako yung para itulak kita sa kalokohan. Hanggat maaari, kabigin kita. Ito ang istorya ng mga tattoo ko. Mga tinta nasa loob ng